Isa sa mga nauusong negosyo ngayon ang food truck. Mas mababa kasi ang kapital nito kumpara sa permanenteng pwesto. Kaya lang, pahirapan naman sa pagkuha ng permit. Si Trisha Zafra on assignment. 20 anyos pa lang si Miguel Santiago pero maituturing na siyang veterano sa pagnenegosyo. It started as a passion project with me just bringing a box of brewing equipment around school. The project was made so that I could have a venue to share good coffee with people on campus. Hindi basta-basta ang itinaguyod niyang kapihan dahil ang kanyang negosyo isang cafe on wheels. We wanted to keep the mobility, so we stuck with the food truck idea instead of putting up an actual brick-and-mortar cafe. Parking fee, kuryente at tubig ang binabayaran ni Miguel. Pero hindi maikakailang mas mura ito kumpara sa binabayaran buwan-buwan ng mga restaurant. Mababang kapital din ang nanghikayat kay Margaret Uy na maglabas na lamang ng food truck kaysa magtayo ng panibagong branch ng kanyang kainan. Magandang forma rin daw ng advertising ang pag-iikot ng kanilang truck. There's a lot more people who first tasted us, tasted the cheesesteak in our food truck and then decided to come here. In the food trucks, we have limited menu because of the size of the food truck. So once they get the taste of the cheesesteak there, they ask, oh, where's your store so we can try the others. So. Pero ang operasyon ng food truck hindi ganoon kasimple. Cafes don't know how good they have it now because of all their space. Well, what you see is what you get. Ang kawalan ng espasyo at pagsisigurong sariwa pa rin ang mga sangkap, dalawa lamang sa mga isinasaalang-alang ng mga food truck owner. Hanggang ngayon kasi, wala pa ring malinaw na panuntunan para sa kanilang negosyo. It was really hard to secure a permit for the food trucks because first thing of all, it doesn't have a category in DTI. It was really hard to secure parking spaces because we would get towed all the time. Ang kawalan ng malinaw na panuntunan, resulta raw ng pagiging bago o novelty ng mga food truck sa bansa. Gayunman, ang pagtatagumpay ng isang negosyo nakadepende pa rin sa kakayahan ng isang tao. In terms of mga bagong ideas, ay ang percentage kasi ng pag-survey depende dun sa mismong owner. So, kunwari kung fad siya ngayon, uso siya, and then later on, mawawala sa uso. Ano yung preparation ng owner in terms of innovations? Ang pagbabagong bihis, kayang-kaya raw gawin ng mga food truck owner. Makatutulong pa nga raw ito sa pagpapahaba ng buhay ng kanilang mga negosyo. The good thing about food trucks is that once your menu item is not sellable anymore, just take out the sticker of your truck and put a new concept and then you're ready to go. Fad or not, isa itong katanungang walang agarang kasagutan. Pero sa anumang negosyo, ang mahalagay binuhusan ito ng pagsisikap at dedikasyon. Ako si Trisha Zafra at ito ang aking assignment.